Good morning, brothers and sisters. Today ay ika-6 ng linggo ng muling pagkabuhay. And also we offer this Holy Mass for our 37th founding anniversary of Shalom. Welcome to our Eucharistic celebration to be officiated by our dear Father Archie Guerrera. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, taas natin muli ang ating mga kamay at minsan pa, patuloy tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Of mercy, Lord of mercy on us. Bless us with your hand, in your grace we stand, we come to your presence Lord of mercy, Christ of mercy.
God our Father, we thank you as we celebrate the 37th anniversary of the ministry. And Lord God, as we continue to enjoy the power of your mighty resurrection, we may be blessed evermore as we get ready to hear your word that will cleanse our spiritual lives. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Please be seated. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod sa Maria at ipinangaral doon ang Mesiyas nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya. Pinakinggan nilang mabuti ang sinabi niya sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang nagpagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila noon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa mga kanino man sa kanila. Siya'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus at ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kung itugon, sang kalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Pakiulit po. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Ibigay ito at sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Tugon po. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sagot po. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang mga ninuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Tugon po. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Tugon po. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw.
Pinatatag ni Pedro ang kalooban ng mga Kristiyanong hindi maunawaan at tinutuligsa ng iba dahil sa kanilang paniniwala. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag na sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong mga pag-asa. Ngunit maging mahinahon at papitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang iyong budhi upang mapahi ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. All please rise to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more, but you will see me. Because I live, you will live also. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.